believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are they who have not seen me, but still believe. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for the fear of the Jews, Jesus came. He stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them. He said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them. Whose sins you retain, they are retained." Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into those nail marks, and then put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside. Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Put your hand and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these that are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. We can talk about the meaning of this divine mercy as a devotion that was promoted more largely and widely by John Paul II. Because the visionary by the name of Faustina Kowalska belonged to the diocese where Karol Wojtyła, the future John Paul II, was an archbishop. He was the Archbishop of Cracovia, Krakow, in Poland. And in that city, there is the shrine of the Divine Mercy where
there is the tomb of the visionary Saint Faustina Kowalska. Well, John Paul II believed, of course, in this beautiful image of Jesus pierced by the lance, from where blood red and bluish white water came out. Already in the time of the fathers of the church, as early as, let's say, the year 300 to 400, when there was already a time to reflect because Constantine became the emperor of the Roman Empire, and the Christians need not be persecuted, they started to realize the meaning or the symbolisms, the significances of their faith. Already at the time, there were already authors that say that red blood is also in the Eucharist the blood of Christ. And water is also a sacrament. It is in baptism. So baptism, water, is that element that gave us to become adopted children, to become God's own, to belong to God. But we forfeited it many times by our sins and by the death of Jesus. In spite of our sinfulness, despite the fact that we are baptized. So just imagine those who never got baptized. Maybe there are some those unbaptized even today. Maybe they're even better than us. Think about doctors without borders. Doctors who go to the front lines probably are staying in the Middle East, in Qatar, in Bahrain, in Abu Dhabi, in Dubai, in Saudi Arabia. And they probably are simply doctors, not because they are Christians. And they are willing to lose their life so that they could save some. That merciful love is given to us, and now we are able to understand better by the blood of Christ in the Eucharist. Every Eucharist is an act of Christ's mercy for us. He offers us His life. Ilang beses ba natin ginagamit ang Lord have mercy? Nakatatlo na tayo. Di ba? Tapos, Lamb of God, dalawa uli. Tama ba? Glory, nakalimutan niyo naman eh. Dalawa uli. So sa loob ng misa, 4 na beses nagsabi ka, have mercy on us, have mercy on us. Serious ka ba? Sure ka ba to accept that mercy? O bikas bibig lamang? Is it simply, formula, pero walang ibig sabihin sa kaloob-looban mo? May kilala ko eh. Nung nag-35 years old siya, sabi niya, maghahanda ako pag 40 years old ako. So nag-gym. Inaraw-araw pa nga niya yung gym eh. Tapos nung 40 siya, nagpa-stem cell. Mahal nun ha. Singapore. So, hindi lang siya bumata, ang cells niya. Dinagdagan na mas bata na cells. And so talagang health buff ito. Pero nung 42 siya, namatay. Alam niyo bakit? Nasagasaan. Oh. Ang dami niyang ginastos. Ang dami niyang inisip para humaba ang buhay. 41 lang pala, masasagasaan siya. Alam niyo? Pison. Hindi totoo po. Kasi, pag pison, sa bagal naman nun, di mo ba makikita yun? Pero what I'm saying is that, bakit? Sigurado ka ba? Mamayang gabi, buhay ka pa? Ikaw, Mar. Babiyahe ka.
O, tira mo. O, di ba? Knock on wood lahat kayo. Knock on wood. Sa likod mo, may knock on wood. O, sige. Bakit? Dahil nag-knock on wood ka, hindi ka mamamatay. Hindi ko na alam ngayon ang survey, but 30 years ago, 2,000 Filipinos die every day. 2,000. Ba't ka buhay? Ba't di ka kasali sa 2,000? Ah, Father, nagsisimba kasi ako eh. Ah, talaga? Eh, of the 2,000, 1,995 nagsisimba rin eh. O ba't di ka kasali? Therefore, mercy is as real as your breath. Ang iyong hininga is a great act of mercy of God. Probably, alam mo anong oras ka matutulog mamayang gabi, sabi ni Father Dave. Probably, alam mo kung saan ka matutulog mamayang gabi. Sana katabi ng asawa mo, ha? Pero bukas, hindi ka sigurado kung magigising ka. Ang gising, hindi sa'yo. Kasi pag natulog ka, parang nawala ka eh. Di ba, pag nagtatrabaho ka, dapat gising ka. Tulog ka, wala kang ginagawa. Di ba? So, hindi ka gumaganansya. Wala kang pinagsikapan pag tulog ka. So, siguro, pinagsikapan mo, nakaraang araw. Pondo mo ba yan bukas? Hindi ko alam. Mercy is as real as your breath. Each breath is the mercy of God. Saan kataga ang mercy galing sa Tagalog? Ano bang word na Tagalog sa mercy? Ha? Awa. Yan. O maglagay tayo. Mga Amerikano, marunong pa ba mag-Tagalog? Ed, Yamba. Narsing, bigyan mo ako isang katagang Tagalog kasama ang awa. Palagi mong sinasabi sa may utang ka. O, patawad. Patawad ha, bukas na muna. Sorry. Awa, patawad. O, nakasagi ka. Motorsiklista. Kasalanan mo. Tinamaan mo likod niya. Ano sabi mo sa kanya? Paumanhin? Walang awa eh. Lagyan mo ng awa. Unawa naman. Understand, pero unawa ang tawag. May awa pa rin. Tama ba? So, karamihan ng ating awa, it's a request. It's a request. Unawa, patawad, ha? It's an act of asking what we do not deserve. That's what I mean. Awa. Bigyan mo ako ng katagang, andun uli ang awa. Pero, meron kang ginagawa. Anong kataga? May awa pero meron kang ginagawa. Meron kang ginagawa. Eh di gawa. Ginagawa. Yung awa sa'yo, unawa sa'yo, gawain mo naman sa merong utang sa'yo. Sa merong nakagawa ng masama sa'yo. At humihingi ng patawad sa'yo. Gawa ka rin ng patawad. Gawa ka rin ng pag-unawa. Pay it forward. What you receive, give. Bakit? Sabi niya you have received freely. Freely give. Wala siyang utang na loob sa'yo kasi naawa ka. Kasi babalikan mo yung asawa mo. Remember, pinatawad kita. Sinulat ko yan. Anong date, anong oras? Pambira. Pagkita mo sa date, 35 years ago.
Inuukit ba sa bato ang gawa na may awa? Sa Diyos, wala. Walang awa sa wala. Wala. And therefore, what do we understand by this mercy of God? Kung sinimulan natin sa buhay, if bawat hinga, every breath, is God's merciful love. Last Sunday, binless ko ang isang girl, nagsisimba dito na eh. Isang girl na 1 year old and 1 day. Kasi April 5 yun eh. April 4, last year, pinanganak siya. Premature. At nung nilagay siya sa NICU, neonatal ICU, bininyagan siya ng nurse. Kasi emergency baptism, baka mamatay yung bata eh. So, binyagan na yung bata. Air survivor. At okay na okay ngayon. So, ang laki ng pasalamat ng mga magulang. So, nagpunta kami sa Our Lady of Mount Carmel sa Broadway. At sabi sa akin, Father, i-reenact natin ang binyag. Hindi, sabi ko, Easter Sunday ngayon, i-renew natin ang kanyang binyag. So, tinawag ang mga ninong, dyan ang lolo't lola, kasama ako, meron mga iba't ibang ninang, at ninong, sabi ko, hindi po ito binyag. Ito po ay blessing. Kamukha ng tinanggap natin kung nagsimba na kayo during this Easter Sunday. We renewed our baptismal vows. We're going to renew for this baby her baptismal vows. Pero sabi ko, ewan ko ba't na-inspire ako doon. Alam niyo, sabi ko sa magulang, nagpapasalamat sigurado ang Diyos sa inyo. Kasi in vitro eh. IVF baby to. Talagang ginusto nila magkaroon ng anak at some cost or maybe so much cost. Ang mahal po up to now. Pero sabi ko, pasalamat ang Diyos kasi nung binigyan niyang buhay at up to now, nagsusurvive yung baby, mamatay man siya at any time, pwede siyang pumunta ng langit. Candidate ka, pumunta sa langit. Candidate ka. We are all candidates to go to heaven. That's why we were born. To also receive the fullness of life. If gusto mo. Gusto nyo ba pumunta ng langit? Ha? Ano kondisyon? May paghihirap. Kasi ang ginhawa, hirap at ginhawa. Kung may tiyaga, merong nilaga. Tandem yan eh. Passion, death, and resurrection. That's the pattern. Ano yung passion and death natin? Ito po gumawa tayo ng awa sa ating kapwa. Kasi tinatanggap naman natin araw-araw ang awa ng Diyos. May awa ang Diyos. Nabankrupt ka na ba? Magkano na ba ang iyong gasolina, Mar? Wala ka? 170 na? Ba't ka galit? 1 litro pa lang yun, ha? 170. Naghirap ka na ba? O buhay ka pa? Sa awa ng Diyos. Imagine that. Many persons tell me, sabi, kamusta? Father, buhay pa. May negosyo pa. Sa awa ng Diyos. Palaging sa awa ng Diyos. O hinihingi ko sa inyo, maawa naman kayo. Maawa ka rin. Gumawa ka ng awa. Huwag niyo sabihin, pasa Diyos na lang natin, ha? Sabi niya, ako na naman. Palagi bang ako? Di ba, binyagan na kayo? Di ba kilala niyo na ang aking buhay
At binapamahagi ko sa inyo, yan ang sinabi ni Jesucristo kay Tomas. Maniwala ka. Kahit hindi, mga hindi nakita, pinapaniwalaan ako. Maniwala ka, hawakan mo kami. Itong mga to, itong mga wounds na to, sa kamay, sa paa, sa tagiliran, para sa'yo. Langya ka, ha? Iniwan mo ko. Kayong 11, wala ni isa sa aking cross. Wala. Andun ang Blessed Mother, si Mary Magdala, si Mary, the wife of Clopas, andun yung beloved disciple. Sa 11, patay na kasi si Judas Pakamatay na Ni isa, wala. Huwag niyo sabihin palagi, Judas yan Judas yan Judas rin kayo. Judas din tayo. Sa awa lang ng Diyos, buhay pa tayo. Maawa naman tayo sa isa't isa. Magkalinga tayo sa isa't isa. At sinasabi ko sa inyo, bago mo isipin ang mahirap sa labas ng bahay mo, unawain mo ang pwedeng naghihirap sa bahay mo. Honest. Sa bawat pamilya, merong nahihirapan. Ang tawag dyan, family dynamics. Sabihin lang natin ganito, no? Yung marunong sa science, biology, di ba? Chemistry lalo na. Meron tayong mga tinatawag na test tube, di ba? Kung saan tayo naglalagay ng chemicals, halo-halo. Lorena, ito, science tayo dito. Pero magkakabit yung 5 test tube magkakabit sa ilalim. So, dikit-dikit sila. So, lahat sila may tubig. Hindi lahat lumalapas, May konting, baba. Si tatay, isa. Si nanay, isa. Si 3 magkakapatid, kuya, ate, at si bunso, isa. So, 5 sila. Si tatay, mainit ang ulo. 38 degrees. Ang mahal ng pamasahe. Brag! Pagdating niya sa bahay, nagulat yung asawa. Di ba? At napasigaw. At sa kanyang pagsigaw, malapit yung kanyang bunso. Sabi niya, ba't ka pa tumatabi sa akin? Muntika na tuloy. Malagyan ng mantika. O di ba? Yung tatay, pressure. Na-pressure si mami. Di bumaba yung tubig, di ba? Na-pressure si mami, bumaba yung tubig. Saan lalampas ang tubig? Ha? Meron dapat i-exit. Sama-sama Nag-pressure. Alam niyo sino? Si middle child. Siya ang mapuputukan. Hindi niya problema. Pero inaako niya by the fact na, sabi nga niya, middle child kasi ako Hindi ako yung kuya, hindi ako yung panganay. Yun talagang inisip ng mga magulang ko, para panganak. Ako parang nabigla lang ayun, lalaki ako. Naghanap sila ng babae. So nagkaroon pa yung pangatlo. Lalaki din naman pala. O paano si middle child? Palaging may weakest link in every family. Tingnan nyo. Pag may problema, yung nagda-drugs, hindi niya problema. Problema ng 5. It's a family problem. It needs a family therapy. Because sangkot lahat Kasama lahat. Therefore, kung hindi tayo marunong magpasensya, mag-unawa, magpatawad, at gumawa sa bahay natin, pambihira naman. 5 tao, problema ng bayan. Problema ng kapitbahay nyo 5, gugulo. Nagwawalaan. So brothers and sisters, the mercy of Christ is it's a gift to you. But it is a mercy
so abundant, so divine, you can always give it away. You can always, in its abundance, share it. Naawa po ako kay Duterte. Father, politika na naman. Tao siya eh. Naawa talaga ako. I feel pity for the man. Siguro ang iba sabi, buti nga, ganyan nangyari sa kanya. Sa dami-dami ng EJK sa mama. Tuwig mo ng lost sheep out of 100. Di ba hinanap ni Jesus? So, nandun ako sa San Beda. Isang linggo ako doon. 6 days ako nagmumuni-muni. Andun si Abbot Austin. Sabi ko, Abbot, napag-isipan ko lang sa dasal-dasal dito sa mga Benedictine na to. Di ba dito nag-law si Digong Duterte? Oh yes, Father. Nung presidente siya, pumunta nga siya rito kasi alma mater niya eh. O sabi niya, nakilala niya ako. Ay, ikaw si Cadiz. Yung tatay mo, yung prosecutor, doon sa Agusan. Nung prosecutor ako sa diba? Abbot, kilala mo pala eh. Puntahan mo naman sa daig. Ha? Eh baka ano sabihin ng mga tao? Abbot pa man din ako. Superior ako ng San Beda. Father, Abbot, salvation of a soul. Kung meron lang akong access, pupuntahan ko eh. Sabi niya, Francis, naiisip ko yan. Sabi ko, ihingi na ng permiso sa CBCP. Sabi ko, noong Wednesday, nagkakita kami uli. Nagkasama kami sa isang affair, sa isang event ng nunciature. Ay, kasama ko doon, sa isang, kumakain kami ng aperitif, na wala naman palang supper after, hindi pala aperitif yun. Yun na pala lahat. Ando sa lahat, ayan si Abbot. Sabi ko, uy, Abbot. Naku, si Cardinal Albincola, kasama namin. Naku, kinindatan ko si Abbot. Ano? Tanungin ko? Sabi niya, sige. Sabi ko, Cardinal, papayagan niyo ba si Abbot bumisita kay Duterte sa The Hague? At sabihin niya sa mamang to, naalala ka ng Diyos? Bakit? Si Jose Rizal, pinuntahan ng Heswita. Mason eh. Sinamahan niya sa bagong bayan sa Lunetang tinatawag natin yun, bago siya i-execute. At sabi ni Father Cabana, he reneged from being Mason. He returned to be a Catholic. So the Jesuits saved his soul. Everyone is savable. Everyone. Wala tong politika. It's the Our Father. Pinag-uusapan natin dito. Merong kaso. Bakit? May kaso ba kagad ng anak mo? Ang dali-dali, within arm's length, asawa mo, may pinagdadaanan yan. Kung nagme-menopause, yung babae, yung lalaki, nauupos. So, ibig sabihin, lahat tayo, meron pinagdadaanan. Lahat tayo kailangan natin ng awa. Pero kaya din natin gumawa. Hilingin natin sa Diyos, sa Kanyang awa na iaalay niya sa sarili niya, makikiisa sa atin pagkatapos ng misan to. Labas tayo. Dala natin ang may gawa ng lahat ng awa sa mundo. The divine mercy. I believe.